Ito naman po mga Marcies, yung ginawa kong nail steam cake nung nag-birthday yung kapatid kong si Maribeth nung January 11. Kung meron ako mga nagustuhan sa mga ginagawa kong cake, syempre meron din akong hindi nagugustuhan gaya nito dahil dapat talaga ang plano ko rito ay ifo-fondant ko pero wala akong mahanapan ng powdered sugar nung time na ginagawa ko na to. At ang tanging meron lang ako dito ay yung frosting ko na Everwhip kaya sabi ko ay bahala na at gagawan ko na lang paraan para lang maigawa ko ng cake yung kapatid ko. Bali ang ginawa ko lang dito sa cake niya ay nagtabas lang ako sa gitna at ang bala ko sanang gayahin ay yung UV light niya na ginagamit sa tuwing nagagawa siya ng nails. Yun yung pinapasok yung kamay para mas mabilis matuyo yung polygel na nilalagay niya. At ayan nga po yung dahilan mga Marcies kung bakit hindi ko masyadong nagustuhan yung pagkakagawa ko at kahit ilang ulit na akong gumawa ay talagang manipis lang yung pagkakalagay ko ng frosting dun sa unahan. Kaya naman sabi ko ay babawi na lang ako dun sa pagkakasulat ko sa pangalan niya at sa mga topper na ilalagay dun sa gilid ng mga cake board. Mahirap din po talagang gumawa ng customized cake lalo na pag kulang ka sa gamit at pag fondant pa yung mga gagawin. Naubusan na din po talaga kasi ako ng mga panggamit ko sa paggagawa ng fondant kaya sabi ko nga sa kapatid ko bago ko siya inuuhan, nagagawa ko siya ng cake ay kung ano lang din yung meron akong natitirang stocks dito sa bahay. Bali dito naman kaya nakagawa pa ako ng hulma ng fondant na kuko ay sinubukan ko lang yung mallows at yung cornstarch. Pero talagang dapat po pag nagagawa ng fondant ay merong powdered sugar at may sukat yon. Talagang minalas nga lang po dahil sa dami ng pinuntahan kong grocery store ay wala talaga akong nahanap at nabili ng powdered sugar. Pahirapan pa nga ako dito sa paggagawa ng kuko na fondant dahil hindi ko talaga siya maihulma ng tama. Pero sa maraming beses ko na pagtatry ay nagawa ko rin kahit papaano. At nung nakagawa na nga ako ng mga kuko na fondant ay nilagyan ko lang yan ng edible na glitters para magmukhang cutics. Pati po kasi sa mga supply ng pang-bakings ay nagtaasan na yung mga presyo mga Marcies. Kaya nga, ginawan ko na lang din talaga ng paraan para lang matuloy yung paggagawa ko ng cake. At alam ko na naiintindihan naman ako ng kapatid ko dahil sunod-sunod din talaga yung paggawa ko ng cake nung mga nakalipas na araw. At talagang pagoda na ang ate niya. Sabi ko nga sa kapatid ko ay bawi na lang sa lasa ng cake. Char! At nagpagawa rin pala sa akin dyan yung sis ko ng isang large pilao ng kimbap. Dahil talaga naman pong nagustuhan nila yung ginawa ko nung New Year at nabitin sila kaya nagpagawa ulit sila sa akin yan. At dito naman po sa gilid ng cake, yung nilagay kong topper ay yung mga binili ng kapatid ko na hindi pa nagagamit, yung mga bagong bili niya yan. Dahil mabait talaga yung bunso namin, ayaw niya rin mahirapan si ate. Alam kong hindi kagandahan yung pagkakagawa ko nitong cake ng kapatid ko pero bukal sa puso ko yung paggagawa nito. At kahit papaano, masaya pa rin ako kasi hindi na siya gagastos para sa cake niya na hihipan niya. At kaya nga po ulit ng sabi ko, bawi na lang po sa lasa ng cake. Mas okay pa din po na kahit hindi kagandahan yung cake, basta't masarap, kesa naman sa napakaganda at napaka-elegante, pero pag kinain mo, patay. Joke lang po. At ayan na po yung finished product ng ginawa kong cake sa bunso kong kapatid. Pagdating ko pa nga lang po sa amin, ay sabi ko sa kanya agad, ay pasensya na.